Baka mabis pa, ano? Hello, good afternoon. Hindi pa kayo gusto sa magkano, nabutulaan. Good afternoon po. Yeah, Mikey, open na ng camera. Good afternoon. Mikey, open na po ng camera. 50? 50? 50 nga. Hindi naniniwala, hindi nakakalaga ng 50. Ay, pagka may 40 mil, may kutsi ka ng natakbo na. Hindi ka. Hindi halagang yun, 50 mil. Wari naman kayo. Hindi galing sa akin, bago kayo nabubudula ng pag dito. Ay, start na tayo na. Ikaw, talagang lang ka sa mga naman. Mikey, open ng camera. Ako hindi nagagandahan eh. So, ang ating topic po ngayon ay numerical interpolation. Okay. When we say interpolation, we need to find the expected value or yung ating value sa pagitan ng two data. Okay. So, ganito yan. Kasi for example, meron tayo dito ang x at f of x. Meron tayo dito ang 1. Meron tayong sabihin natin 7. Meron tayo dito ang 8. Ay, yes po. Ay, wala pala nakashare. Sorry. sorry po. Ayan, wala pala nakashare. Ulitin natin lahat. Siyempre. Yung. Nice. Start tayo. So, yung topic natin is about numerical interpolation. Okay, so numerical interpolation, ang ginagawa po natin dyan is we try to get the value ng ating ini-expect na value sa pagitan ng dalawang data. See, for example, you have here the x, you have here the f of x. So, meron tayo dito na example, 1. Tapos, ang f of x niya ay 7. Meron din tayo dito na 8, tapos, ang kanyang f of x ay 25. Na. Ito yung sinasabi ko na data. At ang interpolation po ay, again, nasa pagitan ng dalawang data. Bawal sa labas. Bawal sa labas. Pagka bawal sa labas yung ating data, dapat nasa loob, in between. So, kung gusto nyo mag-interpolate, dapat ang data ninyo ay pasok dito sa interval ng 1 to 8. Say, for example, 4. Gusto nyo mag-interpolate ng value ng x na 4. May data tayo na 1 to 8. So, hahanapin daw natin yung ating value ng 4 sa f of x. So, kailangan natin hanapin yung value nito. Ganun yung pag-interpolate na dapat nasa pagitan ng dalawang data. Pero, sabi nga natin, numerical interpolation. Pag numerical interpolation po tayo, engineers, gumagamit po tayo ng numerical methods. At sa numerical methods po natin, ang ating na-obtain na value ay approximated lang. Again, approximated lang. Laging ganun kapag gumagamit ng numerical methods, approximated lang ang nakukuha. Okay? Next natin. Sa numerical interpolation po, nahahati yan sa dalawa. Meron po tayong polynomial interpolation at meron din tayo na spline interpolation. Okay? Di ba yung polynomial? Tanda pa yan ng high school? Tama ba? Polynomial is
a type of function, okay, polynomial, ay related sa degrees. No? Kung meron tayong n equals to 1, n equals to 0 degrees, so ano ang ating function? So meron tayo dito na constant. No? Hindi nga siya function constant lang siya. Ano? Kung meron tayong n na 1 degree, so ano ang ating function? So we have here linear function. Tama? Linear function. Kung meron tayong n equals to 2, n equals to 2 na degrees, meron po tayo na quadratic function. Tama? O, kung may n equals to 3, meron tayong cubic function. Tama? Susundan po. Okay, so on and so forth na yan. Ano? Palaki ng degree, palaki ng pahaba-haba ng ating equation. Okay, sige, tuloy natin. Since tayo nga po ay nag-numerical interpolation at gagamit po tayo ng polynomial interpolation at spline interpolation, mag-focus muna tayo sa polynomial. Sa polynomial interpolation, ang general formula for polynomial interpolation ay meron po tayo na f sub n of x equals to a sub 0 plus a sub 1 of x plus a sub 2 of x squared plus so on and so forth plus a sub n times x raised to n. Okay? So, n here is the degree. Ito yung degree of the polynomial. Degree of the polynomial. So, ito yung ating general formula. Umabot siya ng nth degree. Tama? Anong degree nung a sub 0? Ang degree ng a sub 0 ay 0. Kasi wala siyang nakadikit na x. So, x raised to 0. Yung a sub 1x, yun naman yung nasa first degree. Yung a sub 2, x squared, nasa second degree, and so on and so forth. So, kunwari, gusto natin na makapag-obtain ng f sub 1 of x. Gusto natin mag-obtain ng isang linear function. Hanggang saan lang tayo magkakaroon ng term. From our general formula, paano tayo magkakaroon ng term sa f sub 1 of x? So, kopyahin lang natin yung unang dalawa. Tama? Tama po, yung unang dalawa lang na term. So, meron tayong a sub 0 plus a sub 1 of x. Yan yung ating linear function. Mind you that this linear function here is just the approximated function. Hindi ito yung totoong function. Hindi yan yung totoong function natin. Approximated function lang yan. Okay? So, paano ba tayo makakapag-generate ng linear function? Tatandaan, kapag ka-linear function, it is enough that you have two sets of ordered pair. Two sets of ordered pair lang, okay na. Paano? Di po ba kapag ka nag-graph tayo, yan, example, meron tayo dito isang point, say for example, p sub 0 at point 1 ay ito. Ang unang pumapasok sa isip natin, tama, linear. Pagko-connect ko lang yan, dalawang yan.
Tama? Kasi yung approximated natin na thinking when it comes to having two points or two sets of ordered pairs ay ipagkoconnect ko lang yan by line. Tama po ba? Ito yung tinatawag natin na approximated function. Approximated lang yan. Hindi natin alam, baka pala yung atin pong true function or the exact function ay baka pala ganyan ang itsura. Ano? Baka pala ganyan yung itsura ng ating exact function or yung ating true function. Hindi lang natin alam. Ano? So malaki yung pagkakaiba, tama? Malaki yung pagkakaiba ng ating approximated function na linear sa isang true function niya na kung ano man ang shape. Ano? So ganun po yung ginagawa natin. Nag-i-interpolate tayo using an approximated function, saka po tayo mag-i-interpolation. Ano? So again, if you have linear function, it is enough that you will use two sets of ordered pair. How about quadratic? Pag quadratic, ang expected natin na function of x ay f sub 2 of x, di ba? Galing lang yan dito. F sub 2 of x equals to a sub 0 plus a sub 1 ng x plus a sub 2 of x squared. Tama? Ito yung quadratic naman. Quadratic function. O tanong, kung sa linear function, okay lang na meron tayong dalawang set of ordered pairs. Dito naman, sa quadratic function, ilan po ang ordered pairs natin na gagamitin? So yan, type sa comment section. Ilan ang ating gagamitin na set ng ordered pairs? Ilan. Kung ito dalawa, ito tatlo. 3 set of ordered pair. Ano? O di kapag ka po cubic, 4 naman ang gagamitin ninyo. Ha? Yun ang laging tatandaan ha. Kapag ka linear, dalawang ordered pair. Kapag ka po quadratic, 3 ordered pairs. Kapag ka po cubic, 4 na ordered pairs. Ano? Okay. Ito, nag-a-assume kasi tayo. Nag-a-assume tayo. Pero kailangan natin talaga yung true, yung ating value sa a sub 0 at a sub 1. Sabi natin, di ba? Sir Ray, hanggang oras ka? Example. Ngayon. Sa example natin, meron tayong x at f of x. Example, 1, 2, 3, 6. Para sa bloodletting group. Di ba? So, kapag ka meron tayong dalawang ordered pairs, ano ang magagawa nating function? Linear, tama? Tama po, linear. So, linear lang ang magagawa natin. Ganito ang gagawin natin. Since we have, we expect a linear function na a sub 0 plus a sub 1 of x, i-utilize natin itong dalawang ordered pairs. Ano? Ang una is, we substitute the first ordered pair to our expected function. So if we try to substitute 1 to x and f of x to 2, so we obtain 2 equals to a sub 0 plus a sub 1. Tama po ba? Tama. Pag sinubstitute natin yung 1, 2 dun sa ating expected function, ano, magkakaroon tayo ng 2 equals to a sub 0 plus a sub 1. Kung gamitin naman natin yung second ordered pair, meron tayo dito 3, 6. Ano? Sa 3, 6 naman,
kung i-substitute natin sa expected natin na function, meron po tayo na 6 equals to a sub 0 plus 3a1. Tama po? Okay. So ngayon, ito yung sinasabi natin na direct method. Bakit po siya naging direct method? Direct method of getting the values of the coefficients a sub 0 and a sub 1. Di ba? Ito kasi parang naging system of linear equations. Di ba? Naging system na siya ng linear equations. Bakit? Ang unknown natin ay dalawa. At meron tayong dalawang values of, dalawang equations. No? Two variables na unknown, tapos two equations. Okay? So, di ba pwede nating makuha yung a sub 0 at a sub 1, no? Gamit ang elimination method, pwede na. Substitution method, pwede. Pwede din. Ano pa yung mga methods natin sa systems of linear equation? Meron tayong Cramer's rule. Diba? Meron tayong Gauss-Jordan, Gaussian elimination, may Gauss-Seidel, may Gauss-Jacobi. Tama po? O, yun yung ating mga methods na ginagamit dyan sa direct method. Okay? Pero hindi po natin yan pagtutuunan ng pansin. No, hindi naman masyado, no? Ito kasi yung basis natin or parang blueprint yan. Blueprint natin yan for the other terms or other methods natin na i-introduce dito sa numerical interpolation. Okay? Yan lang yung basis. Sige, punta na tayo sa ating main topic. Una po sa lahat, ang atin pong first topic is the Newton's divided difference. Yan. Ano? Dito sa Newton's divided difference, gagawa pa rin po tayo ng polynomial function. Ano? Polynomial function. But right now, ang ating magiging general formula will be f sub n of x equals to b sub 0 plus b sub 1 x minus x sub 0 plus b sub 2 times x minus x0 x minus x1 plus b sub 3 x minus x sub 0 x minus x sub 1 x minus x sub 2 plus so on and so forth hanggang umabot tayo ng b sub n x minus x sub 0 x minus x sub 1 times up until x minus x sub n minus 1. Sheesh, ang haba. Patay na. Hindi, maikli lang yan. Ano, maikli lang naman po yan. Okay? Ito ngayon yung ating general formula para sa Newton's divided difference. Ano? Okay. So, ano pong gagawin natin dyan? Ano? Say, for example, gusto nating kumuha ng linear NDDP. Ano po ba yung linear NDDP na sinasabi ko? That is a linear Newton's divided difference polynomial. Okay. Gusto ko daw pong kumuha ng linear NDDP. So, what will be the value of n natin na gagamitin dito? Ano yung value of n na gagamitin natin for linear NDDP? Makikitype nga daw. Yung value ng n. N equals to 1 kung linear, no? So we have here f sub 1 of x equals to, hanggang anong term?
tayo dito, yung merong linear. Meron tayo ditong constant term which is b sub 0. And then meron po tayong b sub 1 times x minus x sub 0. Ano? So hanggang dyan lang po yung ating linear term. Ano? Yung ating general formula. Tama? Susundan po ba? Susundan pa? Okay, sige. Next tayo. Yung problem kasi kanina dito, yung problem dito is we need to solve for the constants a sub 0 and a sub 1. Ano? Ganun din yung problem dito. We need to solve for the values of the b. No? Values ng b ang hahanapin natin dito. No? Yun yung unang hahanapin, values of b. Okay. So, kapag ka linear NDDP, how many set of ordered pairs are we going to use? Kung may linear NDDP, how many set of ordered pairs are we going to use? Dalawa. Tama. So, dalawa. So, enough na po na meron tayo dito na x sub 0 at f of x sub 0 at x sub 1, f of x sub 1. What if ang atin pong value ng x sub 0 and f of x sub 0 ay i-substitute natin dito. I-substitute natin dyan. So, use x0 and f of x sub 0 to our linear NDDP. Ano mangyayari? So, yung values lang ng x, papalitan lang natin ng x sub 0. Okay, kagaya nito, ito ay magiging f sub 1 of x sub 0 equals to b sub 0 plus b sub 1 times x natin, magiging x sub 0 minus x sub 0. Tanong, since diba hinahanap natin yung values of b, what will be the value of b sub 0? Sige nga na. What will be the value of b sub 0? May type nga na. What will be the value of b sub 0? Yung value ng b sub 0? B sub 0 equals to ito. Tingnan ninyo ha. X sub 0 minus x sub 0. Makakancel. Tama? Nagiging 0. So, ang matitira ay b sub 0 equals to f sub 1 of x sub 0. Naintindihan po? Nagets? Pero, ito ito, papansinin ha. Ito pong f sub 1 of x sub 0, we can also rewrite that as f of x sub 0. Okay? Kahit ano pong subscript nito, basta yan ay f of x sub 0, yun, f of x sub 0 na siya. So, rewriting this, so b sub 0 ay f of x sub 0. Okay? Ilista natin. Ilista natin yung mga values of b. Values of b. Una, b sub 0 daw natin ay si f of x sub 0. Constant na yan. Ano? Constant na yan. That your b sub 0 equals to f of x sub 0. Okay? Punta tayo sa b1. Ano kaya magiging value ng b1? Take note na meron pa tayong isang ordered pair dito, which is ito. Tama? Substitute natin siya dito sa linear NDDP natin. So, meron po tayo dito na x1, f of x1. Okay?
Ano gagawin daw natin? I-substitute daw natin po itong x1 at f of x1 dito sa linear NDDP. Okay? So, magkakaroon tayo dito ng f sub 1 x1 equals to b sub 0 plus b sub 1 multiplied by x1 minus x0. Tama po ba? Substitute ko lang ha. Yung x1 as x. Okay? Kanina, di ba, ang b sub 0 natin nakuha na. Ano yung b sub 0? Yun yung f of x sub 0. Tama. So, palitan natin. Yung f sub 1 of x1, pwede natin siyang i-rewrite as f of x1. Ano? So, f of x1 equals to f of x sub 0 plus b1 times x1 minus x0. Tanong, what will be our formula for b sub 1 using this equation? What will be our formula for b sub 1 using that equation? May type naman daw. What will be our equation for b sub 1? Yun. So, ang ating numerator ay magiging ang b sub 1 daw po natin ay f of x1, no? Lipat ko lang to sa kabila, f of x1 minus f of x sub 0 divided by x1 minus x0. Sundan? Sundan po? Okay, edi may formula na tayo sa b sub 1. Ano? Pansinin niya ha. Ito, gawin muna nating short term. Ito yung ito yung expanded term or expanded form. Ito naman yung short term. Okay? Ang short term, palitan natin ng f of x1, x0. Okay? Si f of x1, x0. Pagka in-expand natin to, ito ang magiging result. F of x1 minus f of x sub 0 divided by x1 minus x0. Sundan? Okay? So, palitan muna natin dito. Yung b sub 0 equals to f of x sub 0. Ang b1 natin ay si f of x1, x0. Sundan? At pag in-expand natin to, ito po ang lalabas. Ano? Sundan po. Ito. Pansinin natin. Yung value natin sa numerator dito. This is also what? Delta y, tama? Kasi values ng fx. Tama po? Yung ilalim natin, delta x. Tama? Pinag-divide natin. Tama? So, this is what we call the divided difference. Divided daw. So, meron kasi tayong difference of f of x
divided by the difference ng x. Yun po yung concept behind that divided difference. Nasundan po ba? Ha? Kaya divided difference. No? Okay. So, basta pag nag-expand nito ha, ito na po yung lalabas. Okay? Siyempre, hindi lang naman linear yung ating kailangan kuhanin. What if dumami yung ating values of x? Kunwari, nadagdagan. Ito. Kunwari, naging x2. So, ito ay f of x2. Ano? So, meron tayong x2 at f of x2. Yung gagawin natin. Kung meron ng tatlong data, we can solve for the quadratic NDDP. What will be our expected function here? The expected function po para sa quadratic NDDP is f sub 2 of x. Ano? F sub 2 of x, which is equivalent to f of, ano pala? B sub 0 plus B sub 1 ng x minus x0. Tama po? Plus B sub 2, x minus x0 times x minus x1. So then, that will be our expected function. Si B sub 0 po, anong value natin? Nakuha na, tama. Si B sub 0, nakuha na. Ano yung B sub 0 natin? F of x0. Paano yung B sub 1? Nakuha na din, tama. Yung mahaba, ito. F of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0. Tama. May nakadugtong pa dyan, ha? X minus x0 plus next B sub 2 unknown. Tapos meron tayo dito ang x minus x0, x minus x1. Okay? Sundan po. What if mag-substitute tayo ng value ng x dito? Instead na x0 at x1, itong x2 ang gagamitin natin. So ito magiging f sub 2 x2. Ito yung magiging x minus x sub 0 at ito yung x minus x sub 0 x2 minus x1. Yan ay kung mag-substitute tayo na x2. Ano? Tanong. Paano makukuha yung value ng B2? Mahirap na, tama. Pahirap na ng pahirap ang pagkuha ng value ng B. Kasi tingnan niyo, sobrang komplikado na. Tama po? Komplikado na. So, anong gagawin natin? Ang gagawin po natin ay ito. Palitan natin to. B2. Pansinin ninyo, ang B sub 0 ay f of x sub 0. 0, x0. Ang B1, x1, x0. Paano kaya si B2? Ano sa tingin nyo ang magiging short term natin para kay B2? Makikita nga daw. Ano yung short term natin for B2? Ano ang ating short term for B2? Wala. Any guess?
Ayun. F of x2, x1, x0. Diba? Ito kasi x1, x0, b1. x0, b0 lang. Ito, b sub 2, x2, x1, x0. Paano kaya pag b sub 3? F of x3, x2, x1, x0 na. Tama po ba? Susundan po ba iyon? Okay? So, i-generalize natin yung value ng b. Generalize natin. Yung value ng b po pala natin is, ang general formula ay b sub n equals to f of xn, x sub n minus 1, up until x1, x0. Okay? Yan yung ating general formula for the b sub n. Kaya yung ating b sub 3, meron po tayo na f of x3, x2, x1, x0. Okay? Sabi ko nga sa inyo, short term lang yan. Short term lang po itong mga ito. I-relate natin yung mga short term sa, anong sabi ko? Divided difference. Okay? Kung ito yung pattern ng f of x1 minus f of x0 over x1 minus x0 para sa fx1, x0, ano kaya ang magiging pattern natin for f of x2, x1, x0? Ano kaya? Yan pwede nating maging long or expanded term. Ganito yan ha, engineers. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ha. Kung ano man po ang subscript nito, ano, yun yung gagamitin nyo dito. Pansinin ha. Unang-una minus pangalawang una or huling una divided by dulo to dulo. Ano po yung meant ko doon? Unang-una minus huling una. So, f of x1 minus f of x0 divided by dulo to dulo. Sundan? Yung mnemonic na yun. Yung technique na yun. Okay? Kung f of x to x1, x0, pansinin nyo to. B sub 2. So, unang dalawa minus unang dalawa minus huling dalawa divided by dulo to dulo. Negets? So, unang dalawa minus huling dalawa divided by dulo to dulo. Paano yun? Kung ita-translate natin. Ito ay magiging unang dalawa f of x to x1 minus huling dalawa f of x1, x0 divided by dulo to dulo, which is x2 minus x0. Nasundan? Ano kaya yung b sub 3? O, b sub 3, ang ating degree ay 3. Ano? So, unang tatlo minus huling tatlo divided by dulo to dulo. Okay? So, paano yon? F of x3, x2, x1 minus f of x2, x1, x0 divided by dulo to dulo
x3 minus x0. Yan po yung expanded forms po natin. Ano? Nasundan po? Yan yung divided difference na sinasabi, no? Yan yung divided difference. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman po yan mahirap. Ano? Paano natin kukuhanin yung f of x1, x0? Dito. Paano natin kukuhanin yung value niyan? No? Di po ba? Yung f of x1, x0 ay ito na. Tama po? Paano kaya natin yung ipapattern yung f of x to x1? Sige nga daw. Ano ang magiging formula natin sa f of x to x1? Kung ang f of x1, x0 ay ito ang magiging formula, paano sa f of x to x1? Try nyo nga daw. Pa-type kung ano ang magiging formula. What is the formula for f of x to x1? Paano? Wala? Walang may try? Ayun. So, ang magiging f of x2, x1, i-pattern nyo lang dito. So, meron tayo dito f of x2 minus f of x1 over x2 minus x. Diyan pa ba kayo? Patawag doon sa iba.
Hello? Gusto pa ba kayo? May kitawag na sa iba. Tutuloy ko na yung ating discussion by 4:40. Okay? Okay. So, again, pag in-expand daw po natin si f of x sub 2 minus f of x sub 2 x1, magiging f of x sub 2 minus f of x sub 1 divided by x2 minus x1. Ano? Ayan naman po ay parang ano pa rin, divided difference. Ano? So, ayan. Sige. So, ito lang yung importante dyan ha, yung values ng b at saka yung kanyang expanded na form. Kasi gagamitin po natin sila dito sa ating magiging function. Ano, dito sa ating magiging Newton's divided difference function. Ano, na polynomial. Ano, after nyan, ano, kung mahirap makuha itong ating values dito, kagaya na lang sa b sub 3 ng equals to f of x sub 3, x sub 2, x sub 1, x sub 0, may tuturo po ako sa inyong technique. Ano? Sige, screenshot na lang po nito para may guide tayo. Okay? So, na-screenshot na. Okay, tuloy na natin. Okay. So, ano yung technique natin? Ano? Ang technique po natin na gagamitin ay gagawa tayo ng divided difference table. Okay? Ganito po ang mangyayari ha. Kung ano ang degree ng ating polynomial, say for example, n, yung ating degree ng polynomial, ay yun na din po ang number of
divided difference natin. Okay? Paano po yun? Say for example, gusto po natin na gumawa ng isang cubic NDDP. Gusto natin gumawa ng isang cubic NDDP. Tanong, how many sets of ordered pairs ang kailangan natin para makapag-generate ng cubic NDDP? Ilang sets? Ilang sets ng ordered pairs? Ilang sets po? 4. So, meron tayong 4 sets. So, kailangan natin ng 4 sets. So, meron tayo dito na x, f of x. So, x sub 0, f of x sub 0, x1, f of x1, x2, f of x2, x3, f of x3. Hi. Sa paggawa natin ng divided difference table, kung ilan po ang degree ng ating polynomial, yun din po ang divided difference natin or level ng divided difference. So kung meron tayo na n equals to 3, aabot po tayo ng first DD, second DD, at third DD. Umabot po siya ng third divided difference. So, paano po yun? What is the first divided difference for f of x sub 1 and f of x sub 0? Okay? So, that will be yung ating f of x1, x0. That is the first divided difference. Para dito, sa x1 at sa x0. Pag in-expand natin yan, paano nga pag in-expand yan? Magiging ganito, Pag in-expand, di ba? Magiging ganito. Ayan. Ito, parang ganito, f of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0. O, paano naman po yung sunod natin na divided difference? O, yung sunod natin na divided difference. Ano dito ang ating magiging sunod na divided difference? That will be f of x2, x1. O, alam na kung paano i-expand. Nasusundan po ba? Nagigets kung paano i-expand? O, next. Ano po ang ating magiging divided difference dito? Sige nga daw. What will be our divided difference there? Dito. May type na daw. Ano ang ating divided difference? F of x3, x2. Pagka in-expand, f of x3 minus f of x2 divided by x3 minus x2. Naintindihan? Sunod. Meron pa ba dito sa first DD? Wala na. So second DD na tayo, second layer. Ano ang magiging divided difference natin dito sa dalawang to? Type na daw. Ano kaya ang magiging divided difference natin? Yan. Ang divided difference natin dito ay f of x2, x1, x0. How about this one? What will be our divided difference? That will be f of x3, x2, at x1. Ano po? Dito. Ano yung ating divided difference? Dun sa huli. The third divided difference. So,
f of x3, x2, x1, x0. Take note that yung lahat ng first data natin sa kada column, yun po yung ating values of B. Okay? Sabi natin, f of x sub 0 is B sub 0. Tama? Tignan nyo yung inyong notes. B sub 0 equals to f of x sub 0. Agree po kayo doon? Agree po ba kayo doon? Oh. Yung ating B sub 1, that is the f of x1, x0. Tama po ba? Yung B2, f of x2, x1, x0. Diba? Ito yon. Tapos yung ating B3, f of x3, x2, x1, x0. So with the aid of this divided table, no? Newton's divided difference table, mas madali natin makikita yung values ng B. No? And mind you that hindi po natin masosolve yung ibang divided difference kung wala yung mga ito. Naintindihan? Okay. Yang divided difference table natin na yan lang po yung aid natin sa pagsosolve ng values of B. Hindi pa po natin nakukuha yung approximated value. Ang magiging approximated function natin dito is yung f sub 3 of x. Diba? Equals to b sub 0. Kung ano man yung value ng b sub 0, ito na yun. Plus b sub 1, kung ano man ang value, ito na yun. X minus x0. Plus b sub 2 natin, no? Times x minus x0, x minus x1. I-substitute nyo lang yung values dito. Plus b sub 3, x minus x0, x minus x1, at x minus x2. O, saka nyo pala makukuha yung approximated function. Ano? And after that, kung nakuha na yung approximated function, makukuha nyo na yung approximated value by substituting the value of x natin dito. Ano? Say for example, f sub 3 of 2. O, substitute nyo sa lahat ng value ng x. Ano? So, ganun po ang mangyayari dito sa ating Newton's divided difference method. Ano? Okay. So, example tayo, no? May 10 minutes pa naman. Example tayo. Sige. Bukas na lang. Ano? Bukas na lang sa face-to-face tayo. Pero wag niyong kakalimutan ha, yung principle natin ng Newton's divided difference, no? Kasi bukas, mag-example tayo. Okay? O, sige. Cross dismiss na po tayo. Thank you po sa inyo.